Nagkakasakit na ilang preso sa Albay District Jail dahil sa sobrang init. Ayon sa Pag-asa, lalo pang magiging maalinsangan ang panahon dahil sa epekto ng mahinang El Nino. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Kung kahit saglit lang, sinubukan mong umapak sa labas, kakaibang init sigurado ang sumalubong sa iyo. Tag-init na nga talaga kung titingnan ng marami naming nakasalubong sa mga kalsadang kundi nakapayong. Ginagamit ang kahit ano, pananggal lang sa init. Ibang ang klima, parang minsan nga mga ngati katawan namin, may kasamahan din lang sa restaurant, mga ngati, sa sobrang init. Paggabi, sobrang init pa rin, ganun pa rin. Isang araw, makatatlo ka. Malingasaw. Napaka sakit sa katawan talaga. So anong ginagawa mo yun? Inom ng maraming tubig. Sa buong mundo, base sa pag-aaral ng National Oceanic and Atmospheric Administration sa Amerika, ang mga buwan mula Enero hanggang Marso ngayon taon ang naitalang pinakamainit sa loob ng mahigit isang siglo. Base sa pag-aaral ng average combined land and sea surface temperature sa buong mundo nitong Marso, mas mataas ng 0.85 degrees Celsius kumpara sa 20th century average temperature na 12.7 degrees Celsius. Ito na ang pinakamataas na naitalang temperatura sa loob ng 136 na taon. Dito sa Pilipinas, naitala ang pinakamainit na araw ng taon nitong Sabado lang. 36.2 degrees Celsius sa tala ng Pag-asa sa Science Garden, Quezon City, alas 2 ng hapon noong April 18. Sa sobrang init nga, nagkakasakit na ang ilang preso sa Albay District Jail. 34 na preso ang tinamaan ng ubo at sipon at may ilang inatake ng alta presyon. Ang malala pa, may mga oras na hindi na makapaligo ang mga preso dahil sa kakulangan sa tubig. Yung ubo at sipon po, yun lang po yung dahil siguro po dahil ngayon sa panahon, tapos medyo siksikan na din po sila sa loob, tapos humihina po yung tubig pag summer, kaya medyo yun po ang nagiging sakit nila. Sa ngayon, binabantayan ng level ng tubig sa Angat Dam. Sa loob daw ng 24 oras simula kahapon, 25 cubic meters per second ang ibinaba nito. Mas mabilis kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. Ang Angat Dam, bukod sa kuryente at tubig pang irigasyon, pangunahing din pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Bukod naman sa pag-init sa Bukang Liwayway, naobserbahan ng Pag-asa na pati ang mga gabi umaalinsangan na rin. Hanggang 2 degrees Celsius ang ininit noong Enero halimbawa. Lahat ng ito, epekto raw ng mahinang El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang Agosto ngayon taon. Konti ang cloudiness umaga. So directly po, ang outgoing solar radiation ay inaabsorb ng ating kalupaan. At kapag hapon na po, bandang tanghali o hapon, kapag makapal na po ang ulap, so yung outgoing long wave radiation, yung nagre-reflect back to the earth atmosphere na temperatura, na init, yun yung natatrap sa atin. Inaasahan ng Pag-asa na sa mga susunod na linggo, posibleng lalo pang uminit. Unusual because we have a weak El Nino condition. Since ang El Nino ay isang natural cycle ng ating climate system, ibig sabihin, nagkakaroon na tayo since time immemorial, since historical time, meron na tayong nararanasan na El Nino. Pero para sa grupong Greenpeace, ang patuloy na pag-init ng panahon, isa lamang sa mga indikasyon ng pagbabago ng ating klima na dapat ikabahala at dapat mapigilan. Yung pag-init ng panahon, isa lang yan sa examples ng extreme weather events na ating haharapin. Ang hinaharap natin, mas magiging normal itong pag-init, super typhoons tulad ng Yolanda. So yan yung magiging ating future, kumbaga. At dapat protektahan natin ito ay tayo maging vigilant. Dano Tingkungko, GMA News.